Mainit ang simoy ng hangin sa bayan ng Carmona, Cavite noong tag-araw ng 1990. Sa tabi ng matarik na damuhan kung saan tanaw ang kalangitan, nakaupo ang isang payat na batang lalaki, may edad 10 o 11. Tila ba kinakausap ang langit sa kanyang tahimik na pagkakatipig. Si Renato Salazar, o Nato, gaya ng tawag ng kanyang mga kalaro, ay nakaapak sa lumang tsinelas at may bitbit na kahon ng balot sa kanyang tabi. Hindi siya tulog pero parang nananaginip. Sinasabayan ng kanyang mga mata ang isang FA-50 na mabagal na lumilipad sa ere, palikuliko, tila isang agilang nagpapasikat. Balang araw, lilipad din ako, bulong niya sa sarili, sabay hikab ng pag-asa. Hindi iyon ang unang beses na nakita niyang lumipad ang eroplano mula sa malayong Villamor Air Base. Pero sa araw na iyon, may kakaibang damdamin siyang naramdaman. Parang may sigaw na pumupukaw sa kaibuturan ng puso niya. "Hoy Nato, ilang balot na lang yan ha?" Sigaw ng matandang ale na naniningil sa kanya tuwing linggo. "Huwag mong uubusin sa kakatingala dyan." Tumango siya at agad tinipon ng kahon, sabay lakad pababa sa looban. Mag-aalas 6 na ng gabi at alam niyang galit ang nanay niya pag ginabi siya. Ngunit bago siya makapasok sa kalsadang may ilaw, may narinig siyang boses mula sa kanan. "Renato, dito ka na naman," sabi ng isang boses ng babae. Matalas pero hindi galit, bagkus puno ng pangunawa. Si Rosario, classmate niya mula grade 5 at masasabing matalino't masigasig. Sa kanyang mga mata, tila laging may tanong at sa kanyang mga kilos ay may determinasyon. Nakaupo ito sa upuang simento malapit sa waiting shed, may hawak na notebook. "Ba't mo laging tinititigan yung eroplano?" tanong ni Rosario habang kinukulot-kulot ang hibla ng buhok. "Gusto kong maging piloto," sagot ni Renato habang inilalapag ang kahon ng balot sa tabi. "Gusto kong tumingin sa lupa mula sa itaas para makita kong maliit lang pala ang lahat ng problema." Napangiti si Rosario. "Ang lalim mo minsan, no? Pero seryoso ka?" Tumangot si Renato. "Oo, kaya ako nagsusumikap. Kahit balut lang muna ngayon, balang araw, eroplano naman." Hinugot ni Rosario mula sa bag ang isang maliit na papel at isinulat, "Mapapangarap namin ni Nato at Rosario." Iyon ang simula ng kanilang pangarap listahan. Dalawang batang simpleng nangangarap sa gitna ng kalye, wala pang pera, pero punong-puno ng pangarap. Number 1, magpiloto ka, sabi ni Rosario. Number 2, maging scientist ka, sabay ngiti ni Nato. At number 3, sama tayo sa isang biyahe palabas ng Pilipinas. Yung dalawa lang tayo. Ilang taon pa bago nila mararating ang panahong iyon. Pero sa gabing iyon, tila ba nabuo ang isang kasunduan sa pagitan ng dalawang batang puno ng imahinasyon. Isang kasunduan na hindi kailanman isinulat sa simento, pero isinapuso. Sa sumunod na mga taon, nakita si Renato na lalong nagsusumikap. Sa umaga ay nasa paaralan siyang may dalang lumang aklat at lapis na halos mapudpud, at sa gabi naglalako ng balot o kaya'y tumutulong magbuhat ng kahoy sa karinderyang pinapasukan ng ina niya. Ang ama niya, wala. Umalis na ito noong 6 na taon pa lang siya, at simula noon, si Aling Letty, isang tindera ng kakanin, na lang ang nagsikap palakihin siya. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi galing eskwela, nasira ang hawakan ng backpack niya. Nahulog ang mga gamit sa lupa. Dumaan ang isang tricycle, hindi huminto, ulan, putik. Sa lahat ng iyon, hindi siya umiyak. Pero may isang lalaking naglalakad sa tabi, siguro mga 40 anyos, ang humintot, tinulungan siya. "Pag ikaw naging piloto, tandaan mong may mga panahong mababagsak ka sa lupa. Pero ang tunay na piloto, marunong bumangon at lumipad ulit." Sabi ng estranghero, sabay abot ng lumang bag. Pagka-uwi niya, isinulat niya ang mga salitang iyon sa likod ng notebook ni Rosario. "Iyon ang motto natin," sabi niya kinabukasan. "Mas maganda pa yan sa sinasabi ng teacher natin," tawa ni Rosario. Dumaan ang mga buwan. Sa eskwela, pumapangalawa lang si Renato sa honor roll. Laging naunahan ni Rosario.
Pero sa PE at drills, laging nangunguna si Renato. Nagtagisan sila sa lahat, sa talino, bilis, memorya. Ngunit walang kompetisyon na nagiging dahilan para sila'y maglayo. Sa halip, ito ang lalong nagpatibay sa ugnayan nila. Isang araw, may field trip sila sa Villamor Air Base. Halos hindi makapagsalita si Renato nang makita sa unang pagkakataon ang isang FA-50 up close. Inikot nila ang tarmac at habang lumalakad, parang kinakausap ng hangin ang balat niya. Bawat ingay ng jet engine ay parang musika sa kanya. Nato, bulong ni Rosario, alam ko na, gagawin mong totoo ang pangarap natin. Basta ako, susulat ang kwento tungkol sa'yo. Isang kwentong hindi makakalimutan ng kahit sinong makabasa. Hindi man niya lubos na naintindihan noon, pero sa mga salita ni Rosario ay tila may lihim na propesya. Sa likod ng kahirapan, kakulangan at paghihirap sa araw-araw, unti-unting lumilinaw ang landas. At sa puso ni Renato, isang pangako ang pinagtibay. Hindi man ako perpekto, pero ibibigay ko ang lahat para makalipad. At sa paglubog ng araw, habang kumikislap ang langit sa kulay kahel at pughaw, muli niyang tinitigan ang kalangitan. Tila bang naroon ang sagot sa lahat ng tanong, ang tagumpay na matagal niyang inaasam. Hintayin mo ako, bulong ni Renato. Babalikan kita, pero this time, nasa itaas na ako. 15 taon na si Renato nang tuluyang maisakatuparan ang una sa mga pangarap na isinulat nila ni Rosario sa maliit na papel noon, ang makapasok sa Philippine Military Academy. Sa araw ng kanyang pag-alis mula Carmona papuntang Baguio, tila ba buong barangay ay nakasama sa kanyang pamamaalam. Bitbit niya ang lumang bag na pinatahipa ng nanay niya at isang larawan nila ni Rosario sa likod ng papel na may nakasulat, "Sa langit tayo magkikita, magkaibang eroplano, iisang direksyon." Ang training sa PMA ay hindi basta-basta. Sa unang buwan pa lang, tinamahan na ng matinding pagod at pagkabigla si Renato. Sa bawat sigaw ng upperclassmen, sa bawat push-up, sa bawat kilometrong takbo na tila walang katapusan, pakiramdam niya ay sinusubok hindi lang ang katawan, kundi pati kaluluwa niya. Narito ako hindi para sumuko. Sambit niya minsan habang nakayuko sa ilalim ng ulan, hawak ang basang helmet. Ang kanyang pag-angat ay hindi mabilis. Sa academics, hirap si Renato. Ang algebra, physics at tactical theory ay parang mga banyagang wika sa kanya. Madalas siyang magpuyat sa barracks, paulit-ulit binabasa ang makakapal na textbook habang minumura siya ng oras. Pero sa larangan ng precision flying, ibang kwento si Renato. Nang simulang ipakilala ang mga cadet sa flight simulation, bigla siyang umangat sa ranggo. Mabilis ang reflexes, matalas ang mata, at higit sa lahat, hindi siya natatakot magdesisyon sa ere. Isang hapon, habang nasa mock dogfight exercise gamit ang trainer jets, tinambangan siya ng isang kasamahan sa simulated engagement. Ngunit imbes na umiwas gaya ng itinuturo, sinubukan niyang gawin ang tinatawag nilang stall and snap, isang risk technique na kinopya niya sa napapanood sa documentary ng foreign fighter pilots. Matagumpay niyang nailigaw ang kalaban, isang impresibong maniobra. Pero sa pagbagsak ng gulong para maglanding, biglang sumabog ang harapang landing gear. Brace! Sigaw ng instructor mula sa radyo, habang ang trainer jet ay umuugong at gumugulong sa tarmac na may apoy na bumubuga mula sa ilalim. Nabigla ang mga sundalo at training staff. Sa awa ng Diyos, nakalabas si Renato na may gasgas sa braso at malalim na hiwa sa binti. Dinala siya sa medical wing at inoperahan ng gabing iyon. Sa recovery room, una niyang narinig ang pamilyar na tinig ng babaeng matagal na niyang hinahanap sa mga panaginip. Si Rosario, bakit pa laging kailangan may injury bago kita makita? Biro ni Rosario habang pinupunasan ng basang binpo ang noo niya. Baka kasi gusto kong sa ospital tayo magkita palagi para wala kang lusot sa pag-aalaga. Sagot ni Renato, pilit na nakangiti kahit may kirot sa katawan. Baliw ka talaga, natatawang sagot ni Rosario.
Alam mo, dapat kang magpahinga. Hindi ka bakal. Tao ka rin. Sa gabing iyon, humigpit ang hawak ni Renato sa kamay ni Rosario. Parang lahat ng sakit sa katawan ay nawawala tuwing naroroon ito. At sa gitna ng mga dextrose at puting kisame ng ospital, ibinulong niya, "Pagaling ako para sa iyo at para sa langit. Hindi pa tapos ang pangarap natin." Pagbalik niya sa training, may kaakibat ng takot. Hindi takot mamatay, kundi takot na magkamali ulit. Ilang linggo siyang nanibago. Sa unang training flight matapos ang aksidente, nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinutulak ang throttle. Pero may isang bagay na nagpapalapas sa kanya, ang liham na isinama ng ina niya sa bag bago siya umalis sa ospital. "Nato, hindi ka lang anak. Ikaw ang puso ng ating pangalan. Ang Salazar hindi sumusuko kahit kailan. Ituloy mo kung anong sinimulan mo kahit paulit-ulit kang madapa. Dahil ang tunay na piloto, hindi lang marunong lumipad kundi marunong tumayo pag bumagsak." Taimtim niyang inaral ang bawat linya ng liham at unti-unting bumalik ang kanyang tiwala sa sarili. Naging mas masigasig siya sa bawat flight simulation, sa bawat mission briefing at kahit sa academics. Kahit hindi siya mahusay, sinisigurado niyang hindi siya hihinto hanggat hindi niya naiintindihan. Pagdating ng graduation, hindi siya top of the class. Pero siya ang ginawaran ng Most Improved Cadet at Precision Flying Medal. Nagulat ang marami nang tawagin ang pangalan niya para sa espesyal na commendation. Isang parangal na bihirang ibigay sa mga kadeteng may training accident, pero ipinakita ang determinasyon sa pagbangon. "Mr. Renato Salazar, saludo kami sa tibay ng iyong loob," banggit ng commanding officer habang isinusuot ang medalya sa kanyang dibdib. Sa araw ng graduation, nakasuot si Renato ng uniforme na mahigpit pero malinis. Suot ni Rosario ang simpleng puting bestida at may hawak na maliit na bouquet ng sunflowers. Sa ilalim ng araw, pinanood nila ang isa't isa na tila parehong di makapaniwala na ang mga batang dating nakaupo sa damuhan sa Carmona ay narito na, humaharap sa bagong yugto ng buhay. Ngayon, sambit ni Renato, "Isa ng piloto ang kaibigan mong balut vendor." "Hindi ka lang piloto," sagot ni Rosario. "Ikaw ang sagisag ng lahat ng pangarap natin." Lumapit si Renato at inilabas ang isang maliit na papel, ang lumang listahan ng pangarap na gawa nila noon. Medyo kupas na, may mantsa ng pawis at ulan, pero buo pa rin ang mga salita. "Number 1, check," sambit ni Renato. "Number 2, malapit na rin yun sa'yo. Number 3, hintayin mo ako." At sa gitna ng ingay ng banda at palakpakan, tahimik ang titig nila sa isa't isa. Tahimik pero punong-puno ng sigla. Tulad ng mga eroplano sa ere, may taas at bagsak, may unos at kalmadong hangin. Pero sa huli, ang layunin ay isa lang. Ang lumipad, hindi para lumayo, kundi para tuparin ang pangarap nilang sabay na nilikha. 2 taon matapos ang kanyang pag-graduate, nagsimula na si Renato bilang aktibong piloto sa 5th Fighter Wing ng Philippine Air Force. Bawat araw ay tila pagpapatuloy ng kanyang panaginip. Hindi na niya kailangang tumingin pataas para makita ang mga eroplano dahil siya na mismo ang nasa loob ng isa. Sa bawat paglipad, sa bawat arangkada ng makina, sa bawat pangalawang lumilipas sa ere, nararamdaman niya ang pag-angat ng kanyang buong pagkatao. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, unti-unti ring bumubulong ang takot na hindi niya kayang ipagtapat sa kahit kanino. "Nato, pirma mo dito. Ito na ang recommendation para sa live fire exercise sa Zambales." Bungad ni Lieutenante Coronel Francisco. Ang kanyang commanding officer, isang umagang tila ordinaryo lamang. "Ikaw ang pinaka-consistent sa air-to-ground target simulations. Alam mo na ang ibig sabihin yan." Ngumiti si Renato. Bahagyang nanigas ang katawan. Alam niya ang ibig sabihin yon. Tindi na ito larong simulation. Totoong misil, totoong target, totoong panganib. "Sir, yes sir," sagot niya. Tinanggap ang papel at nilagdaan. Sa araw ng mismong exercise, matinding init ang bumalot sa tarmac ng Zambales Air Range. Isinakay ni Renato ang sarili sa FA-50
habang binabasa sa headset ang mission parameters. Simulated terrorist encampment ang target. May drone footage, may laser guidance, at siya ang magsisilbing primary gunner. Ramdam niya ang pawis na bumabalot sa batok niya kahit malamig ang air-conditioned cockpit. Strike team cleared for drop, sabi ng controller. Fox 2, sambit niya sabay pindot sa missile release. Sa mata ng mga sundalo sa baba, isa yung matagumpay na pag-atake. Sa record ng Air Force, perfect strike. 2 target eliminated. At sa gabi ring iyon, ginawaran siya ng Distinguished Aviation Cross. Isang malaking pagdiriwang ang inihanda para sa mga piloto. May banquet sa loob ng hangar, may banda at may press coverage pa. Inabot sa kanya ang medalya ng isang brigadier general habang pinapalakpakan ng buong wing. Mabuhay ang bagong bituin ng ere, sigaw ng mga kasamahan niya. Ngunit sa loob-loob ni Renato, may kakaibang lamig sa dibdib. Hindi niya maintindihan, pero sa tuwing magsasara ang ilaw sa kwarto niya, muling bumabalik sa alaala ang tunog ng misil. Ang eksenang tila ordinaryong target lamang ang binura niya sa mapa. Renato, sambit ni Rosario, nang minsang dumalaw ito sa kampo. Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Umiling si Renato. Napagod lang siguro. Training, mga reports, mga drills. Alam mo na, hindi ako naniniwala sa pagod lang. Sabay hawak ni Rosario sa kanyang kamay. Ano ba talaga ang bumabagabag sa'yo? Tahimik si Renato. Ilang saglit bago siya tumugon. Rosario, hindi ko alam kung kaya ko maging sundalo habang buhay. Hindi ito gaya ng pangarap natin noon. Totoo ito. May kabang hindi nawawala kahit matagumpay ang misyon. Sa bawat lipad, para akong hinihila pababa. Hinaplos ni Rosario ang kanyang likod. Hindi mo kailangang maging perpekto nato. Kahit ang pinakamahuhusay na piloto ay natatakot din. Ang mahalaga, hindi ka tumatakbo. Bumalik siya sa base sa sumunod na araw, dala ang mga salita ni Rosario bilang sandata. Ngunit hindi rin mapigilan ang kanyang katawan ng epekto ng stress. Sa ilang sunod-sunod na linggo, hindi siya nakatulog ng maayos. Madalas siyang magising ng 10 oras ng gabi na tila may naririnig na ingay ng eroplano sa ulap. Kapag nagsasagawa ng routine checks, minsan ay nangangatog ang kanyang mga daliri. Sa isang pagkakataon, habang nasa pre-flight inspection ng isang misyon sa Palawan, nahulog ang wrench mula sa kanyang kamay. Napansin ito ng ground crew, ngunit itinago niya ang takot. Ayos lang ako, bulong niya sa sarili. Ayos lang ako. Dahil sa kanyang kondisyon, nirekomenda ng medical officer na kumuha siya ng leave of absence upang makabawi. Ngunit tinanggihan niya ito. Naniniwala siyang ang pagpahinga ay paraan ng pagsuko. At yon ang ayaw niyang gawin. Hindi ako aalis, sinabi niya sa commanding officer. Kaya ko pa. May pinanghahawakan akong mas mahalaga kaysa takot. Mas lalong naging determinado si Renato sa pagpapatuloy ng kanyang serbisyo. Sa mga susunod na buwan, nag-enroll siya sa self-regulated stress management program ng military base. Lihim na umaasang makontrol ang nararamdamang kaba. Natutunan niyang gamitin ang breathing technique bago sumakay sa eroplano. At nagdagdag pa siya ng bagong routine, 100 push-ups tuwing madaling araw, tulad ng ginawa niya noon sa PMA. Ngunit ang pinakamalaking inspirasyon niya ay si Angela, ang kanyang anak na babae na ipinanganak sa panahong punong-puno ng tensyon at pagbabago. Nang una niya itong makita, tila nawala ang lahat ng alalahanin. Sa maliliit nitong kamay at bagong hininga, nabigyan siya ng panibagong dahilan upang ipaglaban ang bawat araw. Bumalik si Rosario sa bahay nila matapos ang panganganak. Simple lang ang setup nila. Isang maliit na apartment malapit sa base, may crib na gawa sa kahoy at second-hand na mga damit ng sanggol. Pero sa mga mata ni Renato, para na silang nakatira sa palasyo. Ito ang medalya ko, sabi ni Renato, habang isinabit ang aviation cross sa gilid ng crib. Hindi ito para sa akin, para ito sa'yo, para balang araw, malaman mong kahit mahirap, may mga pangarap na natutupad. At sa kanyang paningin, kahit may mga gabi pa rin, siyang nilalamon ng panamba. Kahit may mga sandaling nararamdaman niyang hindi siya sapat. Alam niyang
hindi siya nag-iisa. Sa bawat tawa ni Angela, sa bawat haplos ni Rosario, at sa bawat pag-ikot ng propeller ng kanyang FA-50, unti-unting natutunan ni Renato na ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang patuloy na paglipad sa kabila nito. Hindi naging madali para kay Renato ang pagsabayin ang pagiging sundalo at pagiging ama, pero pinilit niyang maging matatag, lalo na ngayon na nariyan na si Angela, ang liwanag ng buhay nilang mag-asawa. Isang batang babae na hindi man marunong magsalita ay kayang patahanin ang anumang gulo sa puso ni Renato sa isang sulyap lamang. Sa tuwing siya ay lalapag galing sa training o misyon, palaging may yakap na naghihintay mula sa maliit na sanggol na kumakampay ang mga kamay, at halik mula kay Rosario na tila mas bumait pa, naging mas tahimik buhat ng maging ina. Madalas siyang napapaisip habang pinapanood ang mag-ina sa sala habang siya'y nakaupo sa sulok. Ito na ba yun? Tanong niya minsan sa sarili. Ito na ba ang katahimikan na hinahanap ko noon pa? Isang Sabado ng umaga, habang nag-aalmusal sila sa maliit na mesa, napag-usapan ni Rosario ang tungkol sa plano nilang bumili ng mas malaking bahay. Isang lugar kung saan mas makakalakad si Angela at may sariling kwarto. Naisip ko, baka mas magandang lumipat tayo malapit sa paaralan. Habang maaga pa, makakatipid tayo sa biyahe at mas ligtas pa. Ngumiti si Renato at tumango. Sige, hanap tayo. Basta ikaw ang pipili. Ako naman, basta may bubong at kasama ko kayo, masaya na ako. Masaya ang mga sumunod na buwan. Inilaan ni Renato ang halos lahat ng sweldo niya sa savings. At kahit pagod sa gabi, ay binabasa pa rin niya ng libro si Angela habang natutulog ito. Gumagawa rin siya ng scrapbook na may larawan ng bawat milestone ng anak nila. Unang ngiti, unang hakbang, unang salita. Tuwing nagkikita sila ni Rosario, sa tanghali habang nakalive siya mula sa base, tila ba bumabalik sila sa panahon na sila pa'y mga batang nangangarap sa ilalim ng damuhan sa Carmona. Ngunit dumating ang isang araw na hindi niya kailanman inaasahan. Oktubre, malakas ang ulan. Paalis na siya noon patungong Clark Air Base para sa isang simulation exercise. Nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital. Ang boses sa kabilang linya ay walang emosyon, pormal at diretsyo. Lieutenant Salazar, may nangyaring aksidente. Si Mrs. Rosario Salazar po. Nadulas ang sasakyan niya sa kahabaan ng Aguinaldo Highway. Wala na po siya pagdating sa ospital. Matigilan si Renato. Para siyang binagsakan ng 100 tonelada ng bakal. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makahinga. Sa loob ng ilang minuto, nakatayo lamang siya sa gitna ng locker room habang unti-unting nilalamon ng katahimikan ang kanyang pandinig. Rosario, bulong niya, paulit-ulit. Para bang sa bawat pagbigkas ay magbabago ang realidad. Pagdating niya sa ospital, naroon na si Angela, yakap-yakap ng isang nurse habang tahimik na umiiyak. Ang labi ni Rosario ay malamig na at ang mga mata nito ay payapang nakapikit na, para bang natutulog lamang. Lumuhod si Renato sa gilid ng kama. Hinawakan ang malamig nitong kamay at doon siya tuluyang bumigay. Pangako natin, di ba? Tayo hanggang dulo. Bakit ka nauna? Hindi siya umalis sa ospital buong gabi. Hinatid niya si Rosario sa huling sandali nito. Tinanggap ang mga kaibigan at pamilya na dumalaw. Ngunit ni minsan ay hindi siya umiyak sa harap nila. Isinara niya ang pinto ng kanyang damdamin. Pero sa bawat tahimik na gabi, sa bawat oras na yakap niya ang anak nilang walang muwang sa pagkawala ng ina, doon lang siya umiyak. Pagkalibing kay Rosario, biglang lumamlam ang uhay sa mata ni Renato. Hindi na siya gaya ng dati. Sa trabaho, hindi na siya masigla. Kahit sa mga flight drills, nawawala siya sa focus. Ilang beses siyang muntik magkamali sa paglanding o hindi sumasagot agad sa radio calls. Tinawag siya ng squadron commander at pinayuhang kumuha ng leave. Lieutenant, hindi kita kayang makita na unti-unting bumabagsak. Hindi lang ikaw ang piloto rito, kaibigan ka namin. Pahinga ka muna, alagaan mo ang sarili mo.
Sabi ng komandante. Sir, kaya ko pa naman. Hindi ko po kayang matambay lang sa bahay. Sagot ni Renato. Pero halatang wala na siyang gana. Kung gusto mo talagang bumalik, gawin mo sa tamang oras. Hindi ka nawawala sa serbisyo kung nagpapagaling ka. Umuwi siya sa bahay na parang ibang tao. Tahimik, hindi na siya nagbubukas ng radyo. Hindi na rin siya tumutugtog ng gitara. Isang bagay na hilig niya noong binata pa. Ang tanging pinupuntahan niya ay ang crib ni Angela. Doon niya ibinubuhos ang lakas na natitira sa kanya. Isang gabi, habang binubuhat niya si Angela, napatingin siya sa bituin sa labas ng pintana. Inabot niya ang lumang medalya ng Aviation Cross at ibinalot ito sa kumot ng anak. Anak, hindi na natin kasama si mama mo. Pero andito pa rin ang pangarap natin. At ikaw na ngayon ang dahilan ng bawat lipad ko. Sa mga sumunod na buwan, kahit papaano ay unti-unting bumalik ang sigla ni Renato. Hindi na siya bumalik agad sa active flight duty, pero nagboluntaryo siyang magturo sa mga bagong piloto. Sa kanyang mga lecture, mas madalas siyang magkwento kaysa magturo ng teknik. Hindi sapat na mahusay kang piloto. Kailangan mong may dahilan, dahil pag nasa ere ka na at wala kang dahilan, maliligaw pa. Lumalaki si Angela, mas lalo niyang nakikita ang mga mata ni Rosario rito. Mata ng matapang, maunawain at mapagmahal. At sa tuwing tinatawag siyang tatay sa pagitan ng tawa ng anak, doon niya muling natutunan ang kahulugan ng pag-ibig. Hindi lang ang romantikong pagmamahal, kundi ang walang kondisyong pagyakap sa responsibilidad, sa sakit at sa pagbangon. Ang buhay niya ay hindi na kasing linaw ng langit tuwing umaga. Minsan madilim, minsan maulap. Pero kahit hindi man laging umaaliwalas, alam niyang may bituin pa ring patuloy na gumagabay sa kanya. Bituing tinawag niyang Rosario. 5 taon matapos ang biglaang pagkamatay ni Rosario, nasa edad 42 na si Renato. Ang dating matikas at palaban, ngayoy may bahagyang pagyuko sa likod. May guhit na ng karanasan ang kanyang noo at may lungkot na hindi lubos na nawawala sa kanyang mga mata. Ngunit ang puso niya ay buo pa rin. Mas buo nga dahil kay Angela, ang kanyang tanging anak na ngayon ay 9 na taong gulang at unti-unti nang lumalaking matalino at masayahin. Patuloy pa rin ang kanyang serbisyo sa Air Force, ngunit sa pagdaan ng mga taon, hindi maikakaila ang pagbabagong dumarating sa kanyang katawan. Isang umaga, habang nasa isang mid-air refueling operation sa West Philippine Sea, bigla siyang naparamdam ng kakaibang pagkahilo. Habang hawak ang kontrol ng FA-50, sumablay siya sa alignment sa tanker jet at muntik nang mag-crash sa pakpak nito. Eagle 1 stabilize, you're veering off trajectory. Sigaw ng kontrol mula sa base. Napapikit siya ng mariin, hawak ang dibdib habang pilit binabalanse ang eroplano. Sa awa ng Diyos, naituwid niya ang lipad at agad na nakabalik sa base. Ngunit paglapag, bagsak agad siya sa tarmac at isinugod sa medical bay. May mild vertigo ka, Lieutenant Colonel. Paliwanag ng flight doctor. Walang life-threatening condition na yon, pero hindi ka pwedeng isabak sa anumang high-risk na operasyon habang di pa malinaw ang resulta ng tests. Pero okay lang ako. Pahinga lang siguro yan. Mariing tugon ni Renato. Ngunit halata sa kanyang tono ang kaba. Naintindihan ko ang dedikasyon mo, sir. Pero kahit anong lakas ng loob, katawan pa rin ang magdadala sa'yo. Kung sakaling bumalik yan habang nasa ere ka, hindi lang ikaw ang mamemiligro. Maaaring may kasamang co-pilot, ground team, inosente. Dagdag ng doktor, sa isang emergency board meeting, ilang linggo ang lumipas. Pinatawag si Renato ng Air Force Medical and Command Review Committee. Doon ibinaba ang pasya. Rekomendado siya para sa early retirement. Hindi siya natanggal sa serbisyo, ngunit hindi na siya papayagang lumipad muli sa aktibong tungkulin. Tahimik siyang naglakad palabas ng meeting room, hawak ang folder ng medical findings. Sa loob ng hallway, pinilit niyang panatilihin ang tika sa katawan. Ngunit sa sandaling nakarating siya sa locker room, naupo siya sa bangkong kahoy at hindi na nakapagsalita. Isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang tila nawala. Paalam langit, mahina niyang bulong. Pag-uwi niya ng gabing iyon,
Tahimik lamang si Angela habang kumakain ng hapunan. Ramdam ng bata na may bumabagabag sa kanyang ama. Maya-maya, inabot ni Renato ang maliit na papel mula sa bulsa, ang listahan ng mga pangarap nila ni Rosario at inilapag ito sa mesa. Anak, panimula niya, naabot ko na yung pangarap natin. Hindi ko na ulit pwedeng lumipad. Hindi na ako piloto. Tumingin si Angela sa kanya at bagamat bata pa, may lalim ang tanong niya. Ibig sabihin po ba nun, tapos na ang pangarap nyo? Umiling si Renato. Ibig sabihin lang, oras na para tumulong sa ibang mangarap. At dito siya tuluyang gumawa ng desisyon. Binenta niya ang sasakyan, nilipat sa mas maliit na apartment na mas malapit sa Villamor Air Base, at sinimulan ang panibagong yugto ng buhay bilang janitor sa mismong lugar na minsan ay naging kanyang larangan ng tagumpay. Kuya, sigurado ka bang dito ka magtatrabaho? Tanong ng isa sa mga ground staff, si Mang Ernie, na dekada na ring utility personnel sa base. Dating kulumel ka, di ba? Ngumiti si Renato. Tao rin ako, Ernie, at masarap sa pakiramdam na malapit pa rin sa langit, kahit wala na sa loob ng eroplano. Ginamit niya ang natitirang separation pay para matustusan ang pag-aaral ni Angela sa isang science high school. Pinag-aralan niya rin kung paano mag-budget ng pang-araw-araw, mula sa bigas hanggang sa tuition, mula sa bayad sa kuryente hanggang sa pambili ng bagong sapatos ng anak. Hindi siya nagreklamo. Hindi niya ikinahiya ang bagong trabaho. Tuwing madaling araw, bago pa magbukas ang base, makikita si Renato na nagwawalis sa tarmac, nililinis ang mga gilid ng hangar, at minsan ay pinupunasan ang isang lumang FA-5 na nakadisplay sa gate. Ang parehong eroplano na minsan niyang niliparan noon sa unang taon ng serbisyo. Bakit mo pinupunasan yan araw-araw, Kuya Nato? Tanong ng batang mekaniko. Para hindi ka makalimot kung saan ka nagsimula. Sagot niya. Dumating ang isang araw na hindi niya inakala. Habang nagpapahinga sa gilid ng hangar, napadaan si Angela na kakagaling lang sa school. Nakita siya nitong may hawak na walis at may bitbit na sako ng basura. Nanatili lang si Angela sa di kalayuang poste at pinanood ang ama. Hindi ito lumapit agad. Tahimik lang itong nakatingin. Pag-uwi nila, biglang nagsalita si Angela habang tinutulungan siyang tanggalin ang sapatos. Tay, bakit po hindi mo sinabi na janitor ka na? Hindi siya agad nakasagot. Tumingin lang siya sa anak. Akala ko po, pilot pa rin kayo. Tumango si Renato. Hindi mo kailangang ikahiya ang trabaho ng tatay mo, Angela. Walis man to, isa pa rin itong misyon. Ang importante, natutupad mo pa rin ang pangarap mo. Tahimik si Angela sandali, bago ngumiti. Kapag naging engineer po ako balang araw, gagawan ko kayo ng sariling eroplano para lumipad kayo ulit. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, napangiti si Renato ng buo. Hindi pilit, hindi bitin. Ang dating langit na minsang naging simbolo ng tagumpay at pagkatalo sa kanyang buhay, na ngayoy naging tahimik na saksi sa bagong misyon niyang ginagampanan. Hindi na siya lumilipad, ngunit araw-araw ay binubuhat niya ang dignidad ng isang ama, ng isang dating sundalo, at ngayon ng isang bagong taong muling natutong yumuko, hindi sa kahinaan, kundi sa karangalang dala ng pagsisimula muli. Nagsimula ang unang araw ni Renato bilang janitor sa Villamor Air Base sa isang malamig na madaling araw. Suot ang kulay abong uniforme na may simpleng pangalan sa dibdib, Renato S. Wala itong ranggo, walang palamuti, at walang insigya ng kanyang mga dating tagumpay. Isang mop ang kanyang kasama sa halip na flight helmet at basahan ang katabi ng dating gloves na minsan ay hawak niya habang nililipad ang FA-50. Habang nililinis ang gilid ng maintenance hangar, isang grupo ng mga bagitong sundalo ang napadaan. Maingay ang tawanan ng mga ito, bit-bit ang kani-kanilang gamit matapos ang overnight training. Napahinto sila nang mapansin si Renato na nakasquat habang pinupunasan ang langis na natapon sa sahig. Pre, tingnan mo to, parang tatay ko lang maglinis, sabay tawa ng isa sa kanila, si Private Galvez.
isa sa pinakabago sa batch. Akala ko retired na lahat ng lolo. Dagdag pa ng isa, sabay turo sa kaninang hawak ni Renato na may kalakip pang ngisi. Hindi nagsalita si Renato. Itinuloy lang niya ang ginagawa, bagaman bahagyang napuno ng lamig ang kanyang batok. May mga bagay talagang kailangang lunukin, lalo na't alam mong mas mahalaga ang katahimikan kaysa pagtutol. Pero hindi lang panlalait ang nararanasan niya. Isang araw, habang nililinis niya ang lumang F5A display na matagal nang nakatayo sa labas ng base, may isang batang opisyal na lumapit, si Second Lieutenant Carlo Torres, bagong graduate mula sa Philippine Air Force Flying School. Maayos ang tikas, halatang masigasig at puno pa ng idealismo. "Kuya, araw-araw mo bang nililinis tong display na to?" tanong ni Lieutenant Carlo, habang pinapanood si Renato na maingat na pinupunasan ang canopy ng jet na para bang parte pa rin ito ng active duty fleet. "Oo sir," sagot ni Renato, hindi tinitingnan ang kausap. "Kahit luma, may kwento pa rin to. Maraming lumipad dito noon, ilan ay di na nakabalik." Tahimik si Lieutenant Carlo. Napansin niya ang paraan ng paghawak ng matanda sa eroplano. Hindi ito basta walis lang, kundi parang alaga, parang may koneksyon. "Alam niyo po ba kung anong modelo to?" tanong ni Carlo. Sinusubok ang kaalaman ni Renato. "Northrop F5A Freedom Fighter." Mabilis ang sagot ng matanda. Tila hindi na kailangan pang mag-isip. "Single-seat supersonic jet. Nagamit noong dekada 80 hanggang early 2000s. Ginamit sa tactical training, air defense. Pero ang pinaka-importante, marami sa mga pinakamatinong piloto natin ang dito unang natuto ng tunay na pakikidigma sa ere." Napangiti si Carlo. "Ang galing niyo pong magsalita. Parang kayo rin ay naging piloto." Hindi sumagot si Renato. Nilinis niya ang kabilang bahagi ng pakpak at inilagay ang basahan sa tabing balde. "Sapat nang linisin ang alaala. Hindi ko na kailangang ulitin pa ang kwento." Sa pagdaan ng mga buwan, laling lumalim ang respeto ni Carlo kay Renato. Kapag may break ang mga piloto o may downtime ang hangar, palihim siyang nakikipagkwentuhan sa matanda. Tinatawag niya itong Kuya Nato at madalas ay humihingi ng tip tungkol sa maneuvering. Bagamat hindi niya sinasabi kung bakit siya nagtitiwala. "Nahihirapan po ako minsan sa pag-track ng moving target sa drills." Kwento ni Carlo minsang gabi habang sila'y magkasabay kumain sa maliit na kantin malapit sa barracks. "Alalahanin mo to," ani Renato habang tinutusok ang tuyo sa kanyang plato. "Huwag mong tingnan ang mismong target. Tingnan mo saan siya patungo. Dapat advance ang mata mo sa isip ng kalaban. Parang sa buhay, hindi lang reaksyon kundi antisipasyon." Nang maglaon, napansin din ng ilang mekanik sa hangar ang pagiging matulungin ni Renato. Kapag may maliit na sira sa jet na hindi agad masilip ng technician, madalas ay si Renato ang unang makakapansin nito habang naglilinis. Isang beses, may fuel leak sa ilalim ng auxiliary tank ng isang FA-50 na hindi agad na-detect. Si Renato ang unang nakakita ng pasasahig at pinutol agad ang power source. "Uy, tanda!" sigaw ng isang sergeant nang makita ang ginawa ni Renato. "Bakit mo hinugot ang switch? May leak. Baka sumiklab kung hindi maagang natigil." Sagot ni Renato, diretso lang ang tono. Lumapit ang ground supervisor. Sinipat ang ilalim ng jet at natigilan. Totoo nga, kung hindi iyon nahinto, maaaring sumabog ang buong sasakyan sa loob ng hangar. "Salamat," maikling sabi ng supervisor. "Buti nakita mo." Hindi na kumibo si Renato. Umalis siya ng walang inaasahang papuri. Sanay siyang ang mga gawang mahalaga ay madalas ding hindi pinapalakpakan. Ngunit hindi lahat ay masaya sa presensya niya. May mga veteranong hindi alam ang kanyang nakaraan na pinagdududahan ang kanyang kakayahan. "Pastar yung janitor na yan, bulong ng isang senior mechanic sa katabi. Akala mo kung sino kung umasta. Kahit sa harap ng tahasang pamumutya, nanahimik lang si Renato. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili. Ngunit ang hindi alam ng marami, sa bawat araw na piniling niyang manahimik ay isang araw ding dahan-dahang binubuo ang paggalang ng ilan.
Tulad ni Lieutenant Carlo at ng ilang bata sa maintenance team na palihim na tinatawag siyang Sir Nato kahit alam nilang wala na itong ranggo. Sa simpleng uniforme sa mga kamay na sanay na sa grasa at alikabok at sa mga hakbang na tahimik ngunit matibay, muling binubuo ni Renato ang kanyang pagkatao. Hindi na siya kailangang lumipad sa ulap para maging mahalaga. Dahil minsan sa katahimikan ng sahig ng hanggar, mas malakas pa ang tinig ng dangal kaysa sa ingay ng makina ng jet. At sa bawat araw na lumilipas, bawat bolta nililinis, bawat alikabok na binubura niya sa mga pakpak ng lumang eroplano, isa lang ang laman ng kanyang isipan. Minsan akong lumipad. Ngayon tinutulungan ko ang iba na abutin ang langit. Sa paglipas ng 2 taon sa kanyang trabaho bilang janitor sa base, unti-unting natutunan ni Renato na hindi lahat ng paggalang ay agad na iginagawad at hindi lahat ng kabutihan ay agad na kinikilala. Sa kabila ng kanyang dedikasyon, marami pa rin ang tinitingnan siya bilang simpleng matandang tagalinis. At sa mata ng mga kabataang sundalo, isa lamang siyang bahagi ng background. Laging naroon pero hindi kailanman pinakikinggan. Isang gabi habang naglilinis siya sa gilid ng officer's mess hall, may narinig siyang tawanan mula sa loob. Inuman. Marapit nang matapos ang duty ng bagong batch ng recruits at yun ay tila isang selebrasyon para sa pagtatapos ng kanilang oryentasyon. Habang pinupunasan niya ang sahig, napansin siya ni Private Galvez, isa sa mga pinakapasaway sa grupo. "Uy, tanda, tara rito," tawag ni Galvez. Pulang-pula na ang mukha sa alak. "Tikman mo tong chili challenge namin." Itinaas ni Renato ang tingin mula sa map, hindi kumibo. Pero bago pa siya makatanggi, biglang lumapit si Galvez. Bit-bit ang isang platito ng maanghang na sili. "Pag di mo inaya, libre ka namin ng beer. Pero pag kinaya mo, kami magwawalis bukas." Tawanan. Tilian. Ang ibang sundalo natatawang naghihintay ng reaksyon ni Renato. Pinagmasdan ni Renato ang platito. Saka tumingin sa mga mukha ng mga sundalo. Mga batang tila hindi pa naranasang matalo ng buhay. Isinubo niya ang siling buo, ngumiti ng bahagya at saka tahimik na tumalikod. Ilang segundo lang nagsimulang manubig ang mga mata niya, pero hindi siya nagpatalo. Nagtuloy lang sa paglalakad na para bang walang nangyari. Pagkatapos ng 5 hakbang, may narinig siyang isa sa mga recruits na humagikgik. "Lakas pala ni Lolo," biro ng isa. "Baka umubo mamaya sa CR." Dagdag pa ng isa at muling nagtawanan ng grupo. Kinabukasan, maagang dumating ang supervisor ng janitorial staff. At sa gulat ng mga sundalo, nahanap nila ang buong officer's mess hall na malinis na. Walang bakas ng chili powder, walang kalat. At sa gilid ng whiteboard, may nakasulat na maliit na mensahe. Mas mainit ang pinagdaanang digmaan kaysa sa sili. RS. Tahimik lang si Renato sa buong araw. Hindi binanggit ang nangyari. Ngunit unti-unti, ang iilan sa mga recruits ay nagsimulang umiwas sa panunukso. Ang ilan, hindi na siya tinatawag na tanda, kundi Kuya Nato. Hindi lahat, pero sapat na para maramdaman niyang may unti-unting paggalang na sumusulpot. Hindi nagtagal, may isa na namang mas masaklap na pangyayari. Habang nag-aayos si Renato ng mga placard sa training hall para sa safety drill seminar ng mga bagong piloto, dumaan si Major Rodolfo Meneses, isang bagong salta na senior ops chief mula sa ibang base. Halatang batikan at brusko, may tikas na isang opisyal na hindi sanay makakita ng mga bagay na hindi ayon sa kanyang kagustuhan. "Ano yung ginagawa mo, janitor?" tanong ng Major habang nakaaas ang kilay. "Sir, inaayos ko po itong safety protocols board. Natanggal na po ang scotch tape." Sagot ni Renato, kalmado. "Hindi mo ba alam na hindi mo trabaho yan? Maintenance ang dapat gumagawa niyan, hindi utility." "I'm sorry, I can't assist with that request." Sigaw ng Major. Tahimik pa rin si Renato. Tinapik niya ang papel, itinupi ang sulok na napunit, saka mahinang sinabi, "Pasensya na sir, aayusin ko po." Ngunit hindi roon natapos ang pambabastos. Mula noon, tuwing makikita siya ni Major Meneses, laging may komentaryo. "Janitor, baka gusto mong ikaw na ring magturo sa safety briefing?" "Hoy, General Mop,
Hindi pantay ang hagod mo sa sahig. Baka lumipad ka na naman sa panaginip mo habang nagwawalis. Hindi na bago kay Renato ang ganitong klase ng trato. Ngunit bawat biro, bawat pangumutya ay parang maliit na tulak palapit sa bangin ng kanyang damdamin. Hindi dahil nasasaktan siya, kundi dahil nakikita niyang sa kabila ng kanyang dedikasyon, may mga tao pa ring hindi nakakakita sa halaga ng katahimikan at pagpitiis. Habang si Angela naman ay masigasig sa eskwela, proud na proud tuwing may project tungkol sa mga bayani. Minsan ay nagpakita siya sa klase ng medalya ng tatay niya at sinabing, "Ito po yung award ng tatay ko noon." Isa po siyang piloto. Isang kaklase ang nagtanong, bakit janitor siya ngayon? Ngumiti si Angela at sinagot, kasi hindi lahat ng bayani kailangang may eroplano. Yung iba may walis, pero pareho silang nagliligtas ng buhay. Nang marinig iyon ni Renato mula sa kwento ng guro ng anak, napayuko siya. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa bigat ng damdaming hindi mailabas. Ang respeto ng isang bata, ng kanyang sariling anak, ay higit pa sa ano pa mang medalya. Sa sumunod na linggo, dumating ang balita magkakaroon ng panibagong round ng joint training kasama ang mga alyado ng bansa. May bubuuing advanced team para sa inspection ng radar systems, fuel logistics, at personnel efficiency. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang tensyon sa base. Kulang ang kagamitan, kulang ang tauhan. Madalas overtime ang janitorial at maintenance crew. At sa gitna ng lahat ng ito, si Renato tahimik lang, pero laging handang sumalo ng tungkuling hindi naman niya obligasyon. "Kuya Nato," wika ni Lieutenant Carlo isang gabi habang sinusuri nila ang gilid ng hangar. "Kung ako po ang tatanungin, dapat hindi kayo dito. Dapat nasa training wing kayo. O kaya, ewan ko, pero hindi rito." Napangiti si Renato. "Mas kailangan ako dito, Carlo. Pag sa langit ka lagi nakatingala, minsan nakakalimot ka kung sinong nag-aalaga ng runway." Hindi man siya piloto sa mata ng marami, si Renato ay isa pa ring tagapangalaga ng langit ng mga taong ngayon ang lumilipad, pero minsang pinangarap niyang protektahan. At kahit sa bawat hampas ng mop sa sahig, ang sigaw ng dignidad ay patuloy na umiigkas, tahimik ngunit totoo. Lumipas ang isa pang taon na tila walang malaking nagbabago sa buhay ni Renato. Ngunit sa kabila ng tila ordinaryo't mabagal na agos ng araw-araw, nagsisimula ng gumalawang ang mas malalalim na puwersa sa paligid niya. Mga aninong hindi niya batid ay magdudulot ng pagbabago hindi lang sa sarili niyang mundo, kundi pati na rin sa hinaharap ng mga taong matagal nang lumilipad sa kalangitan. Ilang buwan bago magpasko, inanunsyo ng Air Force Command ang pagdating ng mga bagong FA-50PH fighter jets. Bagong modelo, bagong teknolohiya, at bagong henerasyon ng mga piloto. Bilang bahagi ng pinaplanong joint military exercises kasama ang ilang international partners, isinama ang Villamor Air Base bilang isa sa mga primary staging grounds. Ibig sabihin, mas magiging abala ang buong compound. Dumagsa ang mga bagong mekaniko, inspection team, foreign observers, at kadete. Ang hangar na dati talmado at halos walang tao, ngayoy punong-puno ng pag-aasikaso, mabilis ang kilos at patuloy na ingay ng paghahanda. Isang hapon, habang nagwawali si Renato sa gilid ng runway, napansin niyang may grupo ng mga baang piloto ang tinuturuan sa isang bahagi ng tarmac. Isa sa kanila ay halatang kabado habang sinusuri ang arresting hook ng isang jet. Isang mahalagang parte na responsable sa ligtas na paglapag ng mga eroplano, lalo na sa short runway scenarios. Pag mali ang setting yan, sabog ang gulong mo sa lapag. Tahimik na sabi ni Renato habang dumaan sa likuran ng binatilyong piloto. Dapat lapat ang bolt at hindi basa ng langis. Pihitin mo lang ng konti ang secondary lock. Nagulat ang bata. Opo. Salamat o, sagot niya, halatang di sanay sa isang janitor na nagbibigay ng ganung eksaktong impormasyon. Lumingon siya sa kasamahan, pero wala sa kanilang may sapat na kumpiyansa para kontrahin ang sinabi ni Renato.
Makalipas ang ilang minuto, lumapit si Lieutenant Carlo Torres na yun ay isa ng ganap na lead training officer sa base. Dala ang tablet na may checklist ng inspection. Napansin niyang maayos ang pagkaka-adjust ng hook sa jet at tinanong kung sino ang tumulong. Yung janitor po, si Kuya Nato yata pangalan niya. Sagot ng piloto, hindi na siya nagtaka. Sa mga nakalipas na buwan, lalo pa niyang napagtibay ang hinala niya. Si Renato ay hindi basta tagalinis lamang. Sa tuwing tinuturuan niya ang mga bagong piloto, ila nauunahan na siya ng mga payo ni Renato. At sa bawat teknikal na pagkakamali na nareresolba ng mabilis ng matanda, lalong lumilinaw sa isip niya na may malalim na koneksyon ito sa ere. Kuya Nato, bumad ni Carlo isang gabi habang nagkukumpuni siya ng air intake hose sa maintenance bay. Kung sakaling may pagkakataong bumalik kayo sa training wing, papayag ka ba? Napatingin si Renato, saglit na natahimik. Wala na akong balak na bumalik, Carlo. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil hindi na ako ang kailangan. Ang mundo ngayon para sa inyo na, para sa mga batang piloto na may panibagong pangarap. Di ba sayang? Lalo na kung may ituturo ka pa? Pursiging tanong ni Carlo. Hindi laging sayang ang paglayo, sagot ni Renato. Minsan kailangan mo talagang magbitiw para may mas sumiklab na ilaw ang iba. Sa abila ng kanyang pagiging low profile, unti-unti nang nagkakaroon ng kabatiran ang mga mas nakababata sa base kung sino si Renato. Isa sa mga batang mekaniko, si Junel, ay palaging lumalapit sa kanya tuwing may sira ang hydraulic line ng mga training jets. Kuya Nato, ba't parang mas alam mo pa kaysa sa manual? Tanong nito minsan. Hindi mo naman kailangan kabisaduhin ang libro para maintindihan ang tibok ng makina. Sagot niya habang hawak ang adjustable wrench. Ngunit hindi lahat ay masaya sa lumalawak na impluwensya ni Renato. Sa gitna ng busy schedule ng exercises, isang fuel truck ang muntik ng masunog matapos magkaroon ng leak habang inilalapit sa isang eroplano. Napansin ni Renato ang amoy ng gasolina habang naglilinis sa malapit at agad na tumakbo papunta sa pinanggagalingan. Mabilis niyang hinugot ang fire extinguisher mula sa poste at tinapalan ang leak gamit ang tuyong tela na nakasabit sa kanyang balikat. Umatras kayong lahat! Huwag niyong idikit ang cellphone, baka may spark, sigaw niya. Lumingon ang mga sundalo at crew, natigilan sa bilis ng reaksyon ng matanda. Tumakbo rin ang ilang opisyal para imbestigahan. Dumating ang ground safety supervisor at pinuri ang mabilis na aksyon. Ngunit isang senior officer ang nagsalita. Bakit naroon ang janitor sa refueling zone? Hindi ba't bawal dyan ang non-authorized personnel? Tanong ni Major Meneses na lumapit ng seryoso ang mukha. Hindi nagsalita si Renato, pero bago pa siya pagalitan palalo, lumapit si Lieutenant Carlo at sumagot. Sir, kung hindi dahil kay Kuya Nato, sumiklab na po yung truck. We owe him this one. Napatingin si Meneses kay Renato, tila nagpipigil ng ines. Next time, i-report mo muna sa supervisor bago ka kumilos. Huwag kang basta sumugod. Hindi ikaw ang in charge dito. Hindi na po kailangan ng utos kung buhay na ang nakataya. Kalmadong sagot ni Renato. Lumaganap ang balita ng ginawa ni Renato sa buong base. Isang hindi inaasahang tagapagligtas. Hindi mula sa cockpit kundi mula sa sahig ng base. Ang naging dahilan para hindi mawalan ng limpak-limpak na resources at higit sa lahat ng buhay. Mula noon, mas madalas nang kinakausap ng mga bata si Renato. Kahit ang ilan sa mga dating mapangmata, ngayon ay nakangiti na kapag nakakasalubong siya. Sa gilid ng display jet na araw-araw niyang nililinis, may bagong plakang inilagay ng hindi niya alam kung sino. Sa mga lumipad noon upang iligtas ang kinabukasan, hindi kailanman nalilimutan. At sa bawat araw na lumilipas, habang patuloy siyang naglilinis ng mga bahagi ng base na di inaasahang mahalaga, patuloy ring gumuguhit ang respeto. Hindi man siya muling lumipad sa langit, naroon pa rin siya, isa sa mga aninong hindi inaasahan, ngunit kailanmay hindi mawawala. Sa kabila ng mga mumunting pagkilalang dumarating kay Renato, mula sa mga batang piloto at mekanikong natulungan niya, may mga taong hindi pa rin matanggap ang tahimik na presensya ng isang janitor
na tila mas may alam kaysa sa kanila. At sa unti-unting pagtaas ng tensyon sa base, lalo na sa papalapit na serye ng malaking joint exercises sa pagitan ng Pilipinas at ilang mga bansang kaalyado, mas lalong lumalalim ang agwat sa pagitan ng mga may posisyon at ng mga walang tinig. Si Major Rodolfo Rods Meneses ang isa sa mga pinakakilalang ops chief sa base, isang taong may mahabang listahan ng commendations at papel sa loob ng military hierarchy. Ngunit hindi lingid sa mga nakakakilala sa kanya ang kanyang mapanlinlang na ambisyon. Likas na matapang at may talas sa disiplina, ngunit likas din ang kanyang pagtingin sa sarili bilang sentro ng lahat ng operasyon. Ayaw niyang may sinumang umaagaw sa kanyang atensyon, lalo na kung hindi ito opisyal o mas masaklap pa kung ito ay isang ordinaryong janitor. Basayadong paimportante yang si Salazar. Sambit ni Meneses minsang nasa loob ng opisina kausap ang logistics head. Akalain mong may sarili siyang tagasunod? Mula sa mga bagong piloto hanggang sa mga mekaniko. Haba mukhang kailangan nating bawasan ang liwanag niyan bago makasilaw ang buong base. Ang tinutukoy niya ay si Renato na sa kabila ng pananahimik ay hindi sinasadyang nagiging simbolo ng karanasan at praktikal na karunungan. Hindi niya hinahanap ang pansin, ngunit kusa itong lumalapit sa kanya sa bawat problema na nareresolba niya ng mabilis at epektibo. Isang linggo matapos ang insidente ng fuel truck na muntik masunog, naglabas si Major Meneses ng bagong kautusan, isang lean overhaul sa maintenance at janitorial protocols ng base. Pinababa ang budget para sa safety gear at tinanggal ang overtime ng utility staff. Isa raw itong hakbang upang mas maging lean and efficient ang base sa darating na mga pagsasanay. Ngunit sa likod ng utos na iyon ay ang tahimik na pagsupil sa impluwensyang hindi niya kontrolado. Ano tong pinapirmahan niyo sa amin, Kuya Nato? Tanong ng isa sa mga custodians. Renato, habang nakaupo sa gilid ng hangar, binasa ang memo. Inanggal ang hazard pay para sa mga nagtatrabaho sa fuel zone at wala na ring allocation para sa bagong safety boots. Hindi siya nagsalita ng masama, ngunit alam niya ang kahulugan nito. Magsisimula na ang tahimik na paglimos sa seguridad ng mga nasa baba. At kung hindi siya kikilos, baka may mapahamak. Kinausap niya si Lieutenant Carlo isang gabi habang sila ay magkasabay sa inspection walk. Carlo, kailangan natin ng sapat na gear para sa hangar crew. Ilang linggo na lang ang simulation ng night refueling at wala pa ring fire retardant gloves ang ilang bata sa Line 4. Alam ko, Kuya Nato, sagot ni Carlo. Seryoso ang mukha. Pero si Major Rods ang may hawak ng procurement ngayon. Lahat ng request dumadaan sa kanya. Kapag hindi approved, wala tayong magagawa. Napabuntong hininga si Renato. Iba na talaga ngayon. Noon, kahit paano, basta may peligro, inuuna ang seguridad. Ngayon, kailangan pang pumila ang kaligtasan sa pila ng politika. Ang mga sumunod na araw ay naging mas mabigat. Pinagtripan si Renato ni Major Meneses. Isang umaga, inutusan siyang linisin ang buong flight line, 3 kilometrong kahabaan ng tarmac at dapat tapusin bago mag-2:00 ng hapon. At ang mas masakit, kailangan gawin ito habang nakaluhod. Ikinatuwa ito ng ilang kabataang sundalo na sumipsip kay Meneses. Uy, tingnan mo si Lolo, mukhang nagpapenitensya. Sabay tawa ng isa sa kanila habang binibidyuhan pa ito. Hindi sumagot si Renato. Pinagpawisan siya ng malamig habang pinipilit tapusin ang gawain, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa nalalapit na panganib. Alam niyang hindi tatagal ang ganitong uri ng sistema at baka isang araw, hindi lang dignidad ang masusugatan. Baka buhay pa. Ilang araw pa, dumating ang ulat mula sa command center. Tataas ang alert level sa base, kasunod ng ulat ng kilos ng ilang grupo sa West Philippine Sea. Hindi pa ito digmaan, ngunit malinaw ang direktiba. Ihanda ang buong compound para sa anumang senaryo. Ngunit sa halip na magdagdag ng tao, pinili ni Major Meneses na panatilihin ang skeleton crew sa hangars para mas controlled daw ang environment. Ibig sabihin,
mas kaunti ang makakakita ng kakulangan sa kagamitan o kahinaan ng mga sistema. Hindi ba't mas delikado kung kahaunti ang tao sa crucial areas? Tanong ni Carlo nang kausapin niya si Meneses. Mas maraming tao, mas maraming kalat. Gusto ko presisyon, hindi gulo. Matigas ang tugon ng Major. Habang lumalala ang sitwasyon sa base, lalong naninikip ang pakiramdam ni Renato. Sa bawat gabing umuuwi siya, mas mahaba ang titig niya sa lumang medalya sa ilalim ng kanyang drawer. Hindi ito para sa nostalgia, kundi bilang paalala. May mga panahon na kailangan mong lumaban hindi para sa sarili, kundi para sa mga taong hindi marunong magsalita at hindi kayang ipaglaban ang sarili. Minsang Sabado, habang nagbabantay ng bunker sa gabi, sinabihan siya ng isang mechanic. Kuya Nato, si Major Rods daw galit na galit. Narinig kong gusto ka na niyang ipa-relocate sa fuel disposal area. Parang gusto ka na niyang alisin dito. Ngumiti si Renato. Wala namang bago sa ganon. Basta ako, hanggat may kailangan pa akong gawin dito, hindi pa ako aalis. Sa ilalim ng ilaw ng lumang floodlight, habang tahimik siyang pinupunasan ang natuyong langis sa gilid ng runway, dama niya ang bigat ng hinaharap. Ang mga kontrabiday unti-unti nang umaangat at kung hindi siya kikilos sa tamang oras, maaaring may mas malalang mangyari. Ngunit sa puso ni Renato, may panata siyang hindi kayang burahin ng ranggo, utos o politika. Ang panata ng isang piloto na minsang lumipad at ngayon ay nasa lupa upang siguraduhin ang iba'y ligtas na makaaabot sa ulap. Nagsimula ang buwan ng Marso sa ilalim ng anino ng tensyon. Lalong dumami ang intelligence reports mula sa Western Command tungkol sa posibilidad ng real-world threat scenario na maaaring magresulta sa emergency military activation. Habang ang balita sa telebisyon ay puno ng diplomatikong usapan at press statements, ibang-iba ang tunog sa loob ng Villamor Air Base. Tahimik, ngunit masinsinan. Parang lahat ng galaw ay may bigat. Si Renato, sa kabila ng kanyang mababang posisyon, ramdam na ramdam ang pabigat na pressure sa paligid. Sa mga oras na ang iba'y nagpapanggap na normal lang ang lahat, si Renato ay nagmamasid sa mga palihim na bulungan ng mga opisyal, sa palaging pagka-delay ng mga order sa part section at sa mga biglaang closed-door meetings ng command staff. Isang gabi, habang nililinis niya ang loob ng secondary radar control room, napansin niyang hindi nakaayos ang signal monitor. Isang maliit na indicator light ang kumikislap, isang senyales na may problema sa calibration ng radar antenna. Hindi ito parte ng kanyang trabaho, ngunit alam niya ang kahalagahan nito. Isang maling reading ng radar at maaaring pumasok ang isang banta sa airspace ng hindi namamalayan. Lumapit siya sa communication officer sa duty at mahinang nagsabi, "Sir, sa pagkakaintindi ko, dapat steady ang echo bounce ng primary antenna. Pag kumikislap yan, baka may misalignment sa face tracking." Napakunot noo ang opisyal at bagamat nag-aalangan sa isang janitor na naglalakas loob magkomento sa technical matters, sumilip pa rin ito. Pagka-check, biglang natahimik ang opisyal. Tama si Renato. Agad siyang tumawag sa tech maintenance para kumpirmahin at sa loob ng 15 minuto, nagsimula na ang calibration protocol. "Paano mo nalaman yon?" tanong ng opisyal kay Renato habang iniinspeksyon ng panel. "Dati po kasi akong bahagi ng pre-flight diagnostic team. Nakakabisado ko na yung ugali ng radar readings." Tugon niya, iwas na banggitin ang buong katotohanan ng kanyang nakaraan. Isinumbong ng communication officer ang pangyayari sa commanding unit kinabukasan. Imbes na papurihan si Renato, tinanong pa kung bakit siya nasa loob ng control room. Janitor lang yan, wala siyang clearance para sa classified technical area, mariing sinabi ni Major Meneses sa harap ng ops briefing. "Pero sir, kung hindi niya napansin yon, baka nagkaroon tayo ng blind spot sa Northern Corridor." Sagot ng isang lieutenant. "Hindi natin dapat hayaan ang mga taong walang otoridad na pakialaman ang mga sensilyo ng sistema."
Hindi ito basahan at mop. Dagak ni Menezes sabay bangon at labas ng silid. Mula roon, sinuspinde si Renato sa loob ng 3 araw pending internal review. Walang sapat na batayan, walang due process. Sa kabila ng katotohanang may nailigtas siyang posibleng panganib, siya pa ang pinarusahan. 3 araw siyang hindi pumasok. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil ginusto niyang lumayo. Uupo sa hardin ng kanilang munting apartment habang pinapanood si Angela na nag-aaral ng algebra sa La Mesita. "Tay, bakit wala kayong pasok?" tanong ng dalagita. "May pinapahinga lang akong sistema sa base," sagot niya sabay ngiti. "Minsan kasi kahit hindi ikaw ang may problema, ikaw pa rin ang kailangang lumayo." Lumipas ang 3 araw, bumalik si Renato sa base na parang walang nangyari. Nagwalis, naglinis. Tumulong sa mga teknisyan na kabisado na ang kanyang pangalan at mas pinapakinggan pa kaysa sa ibang opisyal. Ngunit ang kalangitan ay patuloy sa pagdilim. Makalipas lamang ang 2 linggo, habang nasa radar tower ang buong duty team, nagkaroon ng biglaang alert signal, isang scramble drill. Nag-ulat ang Defense Command na may hindi kilalang mga eroplano ang pumasok sa Philippine ADIZ, Air Defense Identification Zone. Emergency protocol ang isinagawa. Lahat ng mga eroplano ay kailangang ihanda. Ngunit may isang problema, kulang ang mga pilotong naka-duty. 2 sa kanila ay naka-sick leave at isa ay hindi nakapasok dahil sa medical emergency. 2 FA-50 ang fully fueled, ngunit walang nakatalagang piloto. Nagkagulo sa ops floor. Nagsisigawan, nagko-computer, tumatawag. Si Renato na kasalukuyang nasa gilid ng ops tent, tahimik lang na nakikinig habang pinupunasan ang hawakan ng emergency exit. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang hindi ito simulation. Hindi ito simpleng drill. Mula sa tonong ng mga boses, sa dami ng sabayang tawag, alam niyang may tunay na banta. Lumapit si Lieutenant Carlo kay Colonel Vasquez, ang base commander. "Sir, wala tayong sapat na piloto para sa 2 eroplano at hindi pa updated ang roster sa ground alert." "Hanapan niyo ng reserba, kahit sinong pwedeng makalipad," sabay turo ni Colonel Vasquez sa operations assistant. Si Carlo, tila nagdadalawang isip, ay napalingon kay Renato. At sa isang saglit, parang nagtagpo ang tanong at kasagutan sa pagitan ng 2 pares ng mata. Hindi kailangan ng paliwanag. Lumapit si Carlo. "Kuya Nato, ikaw lang ang alam kong kayang gawin to ngayon." Tahimik si Renato. Wala siyang sinagot. Pero sa mga mata niya, may apoy na matagal nang nakaabang muling sumiklab. Hindi dahil gusto niyang sumikat. Hindi dahil may gustong patunayan. Kundi dahil alam niyang kung may pagkakataong makakatulong pa siya, ito na yun. Ngunit kailangan muna ng permiso. Dapat may pirma ng commanding officer, sabi ni Carlo. Hindi nagtagal, humarap si Renato sa harap ni Colonel Vasquez. Bitbit ni Carlo ang lumang personnel file ni Renato, ang kanyang buong service record na minsan ay hindi na muling binuksan mula nang siya'y magretiro. Pagkabasa ng dokumento, natahimik si Colonel Vasquez. "Ikaw si Lieutenant Colonel Renato Salazar, Fighter Wing, Distinguished Aviation Cross, Combat Ready until 2010. "Sir," mahinang sagot ni Renato, "hindi ko hinihingi ang dati kong ranggo. Pero kung may isa pa akong lipad na makakatulong sa base na to, gawin niyo akong reserba kahit ngayong gabi lang." Pinagmasdan siya ng commander. Matagal, walang salita, hanggang sa bumuntong hininga ito at tinapik ang mesa. "Bigyan niyo siya ng flight suit. Issue clearance immediately." Ang mundo minsan ay binibigyan tayo ng pangalawang pagkakataon at bihira ang may tapang para tanggapin ito. Nang gabing iyon, habang tumatakbo si Renato patungong flight locker room upang isuot muli ang unipormeng minsang naging balat niya, ang buong base ay tila huminto sa paghinga. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, muling narinig sa hangin ang yabag ng isang matandang bayani, hindi para sa sarili kundi para sa mga kabataang pinili niyang paglingkuran mula sa lupa. Ngayong gabi,
babalik siya sa langit at wala nang makakapigil. Mayo 2, 2025, isang umagang tahimik ang hangin sa Villamor Air Base. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may bahid ng pag-aalangan. Parang ang paligid ay naghahanda para sa isang bagay na hindi pa nito nauunawaan. Si Renato ay pumasok ng mas maaga sa duty, kahit na hindi pa siya formal na ibinabalik sa anumang flight roster. Bit-bit ang lumang toolbag, dumaan siya sa gilid ng op center, binati ng iilan ngunit karamihan ay umiwas ng tingin. Marahil ay may kutob na ang lahat, may magbabago. Sa bandang barracks, 3 sundalo na halos bagong graduate mula sa training ang nagkukumpulan sa labas ng opisina habang nagkakape. Ang mga ito'y kilala sa base hindi dahil sa husay, kundi sa kahiligang mang-asar ng mga mas mababa o hindi nila kauri. Nakita nila si Renato na may dalang checklist ng emergency tools. Ayan na si General Mop. Sabay bulong ng isa, si Private Delizo. Baka may bagong lecture na naman yan tungkol sa mga eroplano kahit ang hawak ay mop at basahan. Tumawa ang isa pa, si Private Bell, habang humigop ng kape. Tanda, dapat sa'yo nag-aayos ka na ng memorial plan. Baka yan na ang huling checklist na hawak mo bago ka manigas sa sahig. Baka sa susunod, si Tanda na ang walisin natin. Hirit ng pangatlo, si Private Laksamana. Sabay-sabay silang nagtawanan. Hindi alintana kung sino man ang makakarinig. Hindi sumagot si Renato. Dahan-dahan lang niyang inayos ang pagkakadikit ng notice board na nakalawit sa gilid ng pader. Isa yung simpleng poster na may nakasulat, "Emergency Readiness Saves Lives." Ngunit pag-alis niya, sinadya ni Deliso na hilahin pababa ang poster. Napunit ito, sabay sigaw, "Sorry po, General, hindi sinasadya." Mahina na kasi ang dikit, katulad ng tuhod mo. Muli silang nagtawanan, kahit pa narinig ito ng ilang junior officers na dumaan. May ilan na tumingin sa kanila ng masama, ngunit walang nagsalita. Sa mga ganitong pagkakataon, mas madaling umiwas. Hindi nagpatinag si Renato. Pinulot niya ang papel, tinupi ito at nilagay sa bulsa. Pagbalik niya sa utility room, naroon si Lieutenant Carlo. Mukhang bagong gising ngunit alerto. May dala itong folder na mukhang hindi simpleng dokumento lang. Nakita mo sila, luma na talaga ang ganyang klaseng biro, sambit ni Carlo habang inaabot ang kape kay Renato. Hayaan mo na, hindi ko naman kailangang ipakita sa kanila kung sino ako. Ang importante, alam ko kung para saan ako narito. Sagot ni Renato. Nang mga oras na iyon, biglang nagbago ang takbo ng araw. Mula sa command center, isang high priority message ang natanggap mula sa Defense Radar Monitoring Team. May hindi kilalang mga eroplano ang patuloy sa paglapit sa Philippine ADIZ. Hindi ito scheduled flight at hindi rin ito sumasagot sa standard radio challenge. Agad na pinatawag ang Scramble Alert. Nag-ingay ang sirena. Lahat ng mga naka-duty na piloto ay agad nagtungo sa staging area. Ngunit gaya ng inaasahan, 2 FE-50 ang walang naka-assign na piloto. Negative on Pilot Bravo and Pilot Delta, still under medical leave. Ulat ng ground crew sa command net. Si Colonel Vasquez, na noong isang araw lang ay pumirma ng pansamantalang clearance ni Renato, ay mabilis na nagbigay ng utos. Activate Emergency Reserve Protocol. I-validate kung operasyonal si Salazar. Tumakbo si Carlo papunta sa barracks, kung saan naghahanda si Renato ng maintenance report. "Kuya Nato, kailangan ka sa ops floor." Na yun na, hindi na siya nagtanong. Parang hinintay lang niya ang tawag na iyon sa buong buhay niya. Agad siyang sumama kay Carlo papunta sa briefing room. Ngunit sa hallway, nasalubong nila ang 3 sundalo na kanina'y nagtatawanan. Napalingon si Delizo at biglang natahimik. Hawak ni Renato ang lumang helmet na nilinis niya mismo ilang buwan ang nakalipas, at sa dibdib niya ay nakakabit na ulit ang lumang pilot patch ng 5th Fighter Wing. "Anong ginagawa niyo dyan, sir?" tanong ni Bale, tila hindi makapaniwala. Lumapit si Renato, hinarap ang 3. Tahimik ngunit matatag ang tono. "Ngayon niyo na lang naisipang magsaludo?" tanong niya, ngunit walang galit sa tinig, lamang ang dignidad. Walang naisagot ang 3. Ang mga tawa nilang kanina'y malakas, ngayon ay napalitan ng pilit na pagngiti
at pagbawi ng tingin. Nang makadaan si Renato, hindi nila napigilan ang pagtingin sa kanyang balikat na tila mas mabigat pa sa mga ranggong araw-araw nilang iginagalang. Pagdating sa ops floor, isinagawa ang briefing. Si Lieutenant Carlo ang co-pilot. Ang misyon, tukuyin at salubungin ang unknown aircraft bago ito pumasok sa mas sensitibong airspace. Habang hinihintay ang clearance, binuksan ni Renato ang kanyang lumang flight log na iniabot ni Carlo. "Gusto mo bang ikaw ang humawak ng primary control?" Tanong ni Carlo, kalahating biro. "Sa ganitong edad, mas gusto kong nasa kanan. Pero kung kailangan, kaya ko pa ring dumiretsa sa kaliwa." Sagot ni Renato, sabay tawa. Nagbihis siya sa lumang flight suit na isinukat ulit para sa kanya. Isinuot niya ang gloves, inilagay ang oxygen mask sa tabi, at dahan-dahang naglakad papunta sa FA-50. Parang bawat hakbang ay bumabalik sa kanya ang lahat. Ang unang flight, ang pagtanggap ng medalya, ang pagkawala ni Rosario, ang pagyuko bilang janitor, ang mga gabi ng tahimik na paglilinis. Ngunit sa sandaling tumapak siya sa hagdan ng jet, ang dating matandang pinagtatawanan ay nawala. Ang natira ay ang piloto. Buo, tahimik, handa. Eagle 6 ready for scramble. Awag sa radyo. At sa pagbukas ng canopy, sa pag-andar ng makina, sa tunog ng pagbilis ng turbina, tuluyang nabura ang lahat ng pag-aalipusta. Dahil sa araw na ito, walang ranggo ang tapang. At si Renato Salazar, ang matandang janitor, ay muling lumilipad. Hindi para muling sumikat, kundi para tuparin ang huling pangako ng isang buhay na isinakripisyo hindi para sa sarili kundi para sa bayan. Ang init ng makina ng FA-50 ay parang muling humugot ng hininga mula sa lumang alaala ni Renato. Habang unti-unting umaandar ang eroplano palabas ng hangar, ramdam niya ang kabog ng dibdib na hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang matagal nang hindi naramdamang pagnanasa. Ang lumipad muli, hindi bilang tagalinis ng kalat, kundi tagapagsagip ng kalangitan. Eagle 6 cleared for takeoff. Proceed to runway 21. Sabay tunog ng final authorization mula sa control tower. Copy, tower. Eagle 6 rolling out. Tugon ni Renato sabay sagot ni Lieutenant Carlo mula sa anyang jet, ang Eagle 7. Magkabilang FA-50 ang sabay na pumuesto sa runway. Sa gilid ng flight line, nagsipagtakbuhan palabas ang mga ground crew para manood. Hindi makapaniwala sa eksenang kanilang nasasaksihan. Ilang taon nang hindi narinig ang pangalan ni Renato sa air frequency. Ngunit ngayon, sa gitna ng emergency scramble, siya muli ang una sa ere. "Tay?" tanong ni Angela sa kabilang linya ng telepono habang kausap ang teacher niya sa school field trip. "Narinig ko po sa radyo, may piloto raw na emergency reserve. Hindi po ba kayo yun?" Walang sumagot mula kay Renato. Ngunit sa di kalayuan, si Colonel Vasquez ang sumagot sa guro ng bata. "Iha, si Renato Salazar ang pangalan ng piloto." "Oo, tatay mo nga siya." Hindi pa tapos ang usapan nang umalpas sa hangin ang dalawang FA-50 na sabay na pumunit sa himpapawid, parang dalawang agilang muling pinalipad ng tadhana. Sa loob ng jet, sinundan ni Renato ang heading papunta sa quadrant kung saan huling na-detect ang unknown aircraft. Sa kanang bahagi niya, naroon si Carlo, kalmado ngunit ramdam ang tensyon sa bawat salita. "Kuya Nato, you good?" tanong ni Carlo sa radio channel nila. "Mas okay pa ako kaysa noong unang lipad ko." Tugon ni Renato, bahagyang tumawa. Wala pang 3 minuto ang lumipas nang makita nila ang dalawang aerial blips sa radar. Unidentified aircraft, walang squawk code, hindi nagsasagot sa VHF challenge. Naglatag agad ng protocol si Renato. "Carlo, hawakan mo yung outer flank. Ako sa gitna." Mag-split maneuver tayo at lumapit mula sa low altitude para hindi nila makita agad ang galing sa taas. Hindi pamilyar sa karamihan sa base ang terminong ginamit ni Renato. Isa itong old school tactic na tinatawag na split S, then vertical scissors. Ginagamit noon pa ng mga Cold War era pilots para i-distract ang target at madelay ang engagement. "Copy that," sagot ni Carlo. Agad lumihis ng direksyon.
Dumapo ang biglaang katahimikan sa cockpit ni Renato habang tinutok ang nose ng jet sa direksyong paakyat. Alam niyang dapat huwag sumugod agad. Sa ganitong sitwasyon, taktika ang laban. Pinanood niyang dahan-dahang pumasok sa visual range ang dalawang aircraft. Hindi siya sigurado kung military o surveillance planes. Pero alam niya ang porma. Ibang bansa ang arkitektura ng eroplano. Unknown aircraft on visual. Initiating shadowing procedure. Anunsyo ni Renato sa command. Eagle 6, proceed with caution. Weapons on standby but do not engage unless provoked. Utos ni Colonel Vasquez mula sa ops floor. Sa puntong iyon, si Renato ay parang bumalik sa kanyang kabataan. Ang kamay niya sa control stick ay matatag. Ang mga matay singtulis pa rin ng dati. Lahat ng takot, lahat ng pangungutya, lahat ng aninong bumalot sa mga taon ng pananahimik, naglaho. Biglang bumilis ang kilos ng isang unknown aircraft. Lumihis ito pakaliwa, tila susubukang tumakas sa tracking range. Agad umikot si Renato. Pumutok sa likod niya ang G-force na tila gustong itulak siyang mawalan ng ulirat. Eagle 7, cut across and block the escape vector, utos niya. Roger, sigaw ni Carlo. Tumalima ito. Lumipad ng pakurbang 45 degrees mula sa posisyon ni Renato. Nag-split maneuver sila. Habang pinapanood ni Renato ang target, ginawa niya ang isa sa pinakamahirap na galaw ng dogfight, ang vertical scissors. Ang dalawang jets ay tila nagsayaw sa ere, umaaligid, umiikot, nag-aabang ng butas. Eagle 6, they're not responding to our signal. They're leaving our ADIZ in 10 seconds, sabi ni Carlo. Negative, we need to force them out now. No missile, no fire. Pero iparamdam natin na alam natin ang ginagawa natin. Dahil dito, sumugod si Renato sa likuran ng eroplano at lumapit ng halos 150 meters. A dangerously close range. Ngunit ito mismo ang taktika niya. Ang pagpapakita ng ganitong lapil at confidence ay senyales na alam mong may sapat kang kakayahan upang umatake. Nang makita ng unknown aircraft ang agresibong posisyon ni Renato, bigla itong tumagilid at nagsimulang bumalik sa international airspace. Target retreating. I repeat, target retreating. Anunsyo ni Carlo. Good work. Return to base. Sabi ni Renato. Bumalik silang dalawa sa himpapawid ng Pilipinas, tahimik, ngunit tagumpay ang dala. Sa base, naghihintay ang lahat, mula sa mga sundalong kanina'y tumawa sa kanya, hanggang sa mga mechanics na lihim na hinangaan siya. Paglapag ng dalawang jets, sumalubong ang mga fire crew at base commander. Bumukas ang canopy at mula sa loob, bumaba si Renato. Sinalubong siya ni Carlo at ni Colonel Vasquez. Ito na ang pinakamasayang balita ngayong taon, sabi ng Colonel. Hindi lang nating nailigtas ang airspace, kundi napagtanpo nating may kayamanang nakabaon sa katahimikan. Tumahimik ang paligid. Lumapit si Private Deliso, bahagyang namumula sa hiya. Tumindig sa harap ni Renato, bit-bit ang kanyang helmet. Sir, ako po yung humiling na maghanda kayo ng memorial plan. Bulong nito. Tumango si Renato. Tama ka naman, pero hindi para sa akin, kundi para sa mga panahong pinabayaan nating mamatay ang respeto sa mga nauna sa atin. Nagbigay pugay si Deliso at sinundan ng ilan pang sundalo. Mula sa gitna ng mga ordinaryong araw, isang matanda ang muling lumipad at nagpaalala kung paanong ang tapang ay hindi nasusukat sa edad o sa taas ng ranggo, kundi sa tibay ng loob at lalim ng dahilan kung bakit ka sumasakay sa langit. At sa huling paglalakad niya pabalik sa hangar, habang pinupunasan niya ng basang bimpo ang helmet na kanina lamang ay ginamit niya sa isang tunay na misyon, isang batang mekaniko ang lumapit at nagtanong, Sir, anong pakiramdam ng muling lumipad? Ngumiti si Renato. Parang pagyakap sa isang matandang kaibigan. Hindi kanya kinalimutan. At sa wakas, niyakap ka ulit pabalik. Makalipas ang ilang araw matapos ang matagumpay na emergency intercept mission na muling ibinalik si Renato Salazar sa ulap, tila isang alon ng katahimikan at paghanga ang kumalat sa buong Villamor Air Base. Hindi na siya ang tahimik na matandang janitor na dumadaan lang sa gilid ng mga training hangar. Siya na ngayon ang Sir Nato, ang piloto na walang ranggo ngunit may dalang karanasang
hindi kayang tumpasan ng kahit gaano karaming medalya. Sa flag ceremony kinabukasan, pinatawag ang buong personnel sa tarmac. Isang di karaniwang kautusan mula sa command headquarter ang lumabas. Magkakaroon ng espesyal na pagkilala para sa isang tauhang nagpakita ng natatanging katapangan, profesionalismo at kababaang loob na hindi kayang suatin ng ranggo. Sa harap ng lahat, lumakad si Renato, suot pa rin ang simpleng damit ng utility worker. Ngunit ngayon ay may bagong aura, isang katahimikan na mas mabigat pa sa salitang bayani. Ngayong araw na ito, simula ni Col Vasquez sa mikropono, ay hindi lamang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng ating operasyon, kundi ang pagbubunyag ng isang kwento na dapat matagal na nating nalaman. Ang taong ito ay hindi lamang tagapaglinis ng hangar. Siya po si Lieutenant Colonel Renato Salazar, dating piloto ng 5th Fighter Wing, ginawaran ng Distinguished Aviation Cross at isa sa mga pinakamahuhusay na aviator ng ating bansa noong kanyang panahon. Natahimik ang buong base, ang mga nakataas na kilay noon, ngayon ay nakayuko. Ang mga daping humahalakhak sa kanya, ngayon pigil ang luha. Nakita ni Private Delizo na nagsisimula ng lumuha ang ilang kasamahan, habang si Private Bael ay napakamot na lang sa batok, hindi makatingin sa direksyon ni Renato. Paglapit ni Renato sa entablado, iniabot ni Colon Vasquez ang panibagong medalya, Medal of Valor, isang parangal na bihira at karaniwang ibinibigay sa mga sundalong nagsakripisyo ng higit sa tungkulin. Kasabay nito ay isang Certificate of Reinstatement na, bagamat seremonya lamang, ay nagsasaad ng pagbabalik ng kanyang ranggo at pagkilala sa kanyang nagawa. Hindi ko po hiniling na muling makilala. Hindi ko rin po hinangad na bumalik sa taas. Sabi ni Renato sa kanyang maikling pananalita, ang gusto ko lang ay manatiling bahagi ng serbisyong ito. Dahil ang totoo, hindi mo kailangang lumipad para makapagsilbi. Minsan, sapat ng tumayo, maghintay at maging handa sa tamang oras. Ang palakpakan ay matagal at sa dulo nito, lumapit si Major Rodolfo Meneses, ang taong matagal nang bumabaliwala at minamaliit si Renato. Hindi ito agad nagsalipa. Naglakad ito papalapit sa entablado, bitbit ang kanyang garrison cap at tumindig sa harap ng matanda. Tila naglalaban ng pride at konsensya sa kanyang muka. "Sir, ako po ay humihingi ng tawad." Mahinang sambit ni Meneses. Hawak ang gilid ng kanyang sombrero. "Hindi ko po alam at hindi ko po piniling malaman. Kung may naipakitang hindi ka nais-nais, ako po ay lubos na nagsisisi." Hindi nagpalakpakan ng audience. Tahimik silang nanonood, sabik sa magiging tugon ni Renato. "Major," sagot niya, "ang tunay na sundalo hindi lang matapang sa digmaan. Kailangan matapang ding humarap sa sarili. Kaya tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad. Pero sana, higit sa lahat, matuto ka. Hindi lahat ng kayang tumahimik ay mahina. Minsan, yan ang pinakamalakas." Matapos ang seremonya, inilabas ng base ang opisyal na dokumento na nagsasaad ng kanyang muling pagkilala. Ngunit higit pa roon, isinama sa taunang program ng Air Force Academy ang kanyang kwento bilang bahagi ng orientation ng mga bagong kadete. Ginawa siyang tadapayo ng Flight Annex Committee. Hindi na siya piloto sa papel, pero siya ang naging gabay ng mga bagong tagalipad. Ilang araw pa, sa tulong ng ilang opisyal, inilunsad ang Salazar Aviation Scholarship Program, isang programa para sa mga anak ng enlisted personnel at janitors ng militar. 5 scholars kada taon, mula high school hanggang kolehiyo, fully supported ng base at ng mga pribadong sponsors. Sa launching event nito, si Angela, anak ni Renato, ang unang honorary recipient. Plano niyang maging flight medic. Sa harap ng maraming opisyal, tinanggap niya ang certificate habang lumuluha. "Hindi ko po maintindihan dati kung bakit kailangan kong maglakad sa eskwela habang nilalait ang trabaho ng tatay ko. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Ang dignidad po ay hindi galing sa posisyon kundi sa katapatan. Ang tatay ko po, siya ang inspirasyon ko." 1 linggo matapos ang lahat ng ito, bumalik sa dating routine si Renato. Ngunit hindi na siya invisible. Tuwing dadaan siya sa hangar,
May bumabati, may sumasaludo, may nag-aabot ng tubig. Sa labas ng kantin, minsan ay tinatawag siya ng mga junior officers para humingi ng payo. Minsan ay nilalapitan pa ng mga kadeting may problema sa pamilya. Kuya Nato, paano nyo nalampasan ang mga panahong wala kayong ranggo? Paano yung mga araw na pinagtatawanan kayo? Ang sagot niya'y laging pareho. Dahil alam kong mas mahalaga kung ano ang naiiwan sa puso ng iba kaysa sa mga medalya sa dibdib. At kung minsan, hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Kailangan mo lang maghintay at gumawa ng tama. Huling tagpo ng araw na iyon, si Renato nakaupo sa bench sa tabi ng lumang F-5A fighter jet na noon pa niya laging nililinis. Katabi niya ang isang batang janitor, bagong pasok, tahimik at halatang kinakabahan sa trabaho. Tay Nato, totoo po bang kayo yung lumipad nung scramble alert? Mumiti si Renato. Inabot ang basang map. Alam mo, sa totoo lang, mas mahirap ang trabaho mo ngayon. Hindi mo kita ang mga binabantayan mong buhay, pero bawat linis mo ng langis, bawat tanggal ng kalawang, kasama ka sa paglipad ng mga yon. Tandaan mo, sa sipag nagsisimula, sa dangal nagtatapos. Muli niyang tinapik ang pakpak ng lumang eroplano. Tahimik. Minsan pa'y naramdaman niyang tinapik siya ng langit pabalik. At sa puso ng base, lumilipad pa rin ang agila. Hindi na kailangang makita sa radar, sapagkat ang mga tunay na bayani, kahit nasa lupa, ay hindi kailanman tumitigil sa pagbabantay.